Palagyan ng mga buntun. Gusto na ba kayo? Hindi lang ano yung pinamigay na, no? Si Suling. Tingnan ko lang, hindi kayo magkasama. Okay. Sa gospel po na binasa natin today, ano po, yun ay yung papadala, no? Jesus sa kanyang mga disipulo. Na yun din naman ang inuutos sa atin, ano po? Na tayo ay matagal lang inaatasan ng ating Panginoon na patuloy na magpahayag ng mabuting balita. Ganda na sinabi no, di ba? Magpalayas ng mga demonyo. May napalayas na ba kayong demonyo? Lumayas ka dito sa bahay na ito, demonyo ka! Iba yun. Hindi yun. Yung pagpapalayas ng demonyo, sabi doon, pinapatuwa ng kamay at pinapainira ng langis. Naku kami ginawa na Jesus. Kaya kaya natin gawin for as long as tayo ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga, tayo lahat ay mga anak ng Diyos. Sinabi naman na Jesus yun eh. Sabi niya, pag alis ko dito sa mundong ibabaw, kung ano man ang nagawa ko, ay kaya nyo rin gawin at malalampasan nyo pa sa pangalan ng ating Ama. Amen ba yun? Amen. So, lang, pwede mo si Christ na tayo magpapakatay sa mga tao. Ay, ang galing mo. Na ano niya, napapagaling ng mga tao. Kayo ba, ginagawa na sa sarili ng pamilya? Pag may sakit, pwede pray over nyo. O, gumagaling naman. O, lalong nagkakasakit. Kasi mahalaga yun. Alam mo, binanggit kanina ni Brother Steve, maganda yun. Di ba? Yung pag-uumpisal, huwag kayong basta-basta patong ng kamay. Kung meron kayong medyo kasalanan na hindi pasok doon sa 10 Commandments, di ba po, no? Ang unang-unang kasalanan na panalas na meron tayo yung pagsisinungaling. Ano po, no? Eh kayo naman, alam po, hindi na kayo sinungaling. Ano po? Minsan na lang. Sinungaling na, tapos patong ng kamay, hindi walang epekto yun. Ano po? So, mahalaga yun. Sinasabi ni Brother Steve kanina, pang-umumpisan. Ano po? Pero tayo tinuturuan na kailangan ay mag-umpisan tayo buwan-buwan para nandun tayo sa tinatawag na state of grace. Ano po? Para lahat ng hindi natin sa Diyos ay kanyang pagkakaloob dahil wala na laman ng mga negatibo ang ating puso. Amen po yun? Amen. Kaya makikita mo mga kabataan, di ba? Gulat na ako si Brother Steve, alam ko 50 pa lang yan eh. 60 na pala, kalahin mo. Masayahin kasi yung tao yan, no? Pero nakita ko rin yung sinasabi niya na nung una ko makita yan si Brother Steve, masungit yan eh. Yung parang pag may nakita siya hindi maganda, sinasabi niya talaga. No, dati yun, pero ngayon nakikita niya nila maganda. Sabi, Sister, maganda mo ngayon, no? Sabi nga tayo. Hindi, gano'n naman po yun. Nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng transformation na tinatawag. Dahil naman ang gusto ng Diyos. Amen? Pag nagawa na natin yung tayo lahat, kung ano yung ginawa na Jesus na pagpapagaling, at yung ginawa na Jesus no, na pagbuhay, di ba? Kahapon, di ba? Dalawa yung milagro na ginawa na Jesus. Kahapon ba yun? Isang araw pala, yung Martes, ano? Pinagaling niyo yung nag-12 taon na dinudugo, tapos yung patay na bata, na 12 taon kanyang binuhay. So, kaya rin natin gawin yun. For as long as yung puso natin maayos. Amen? Kaya pag-uusapan natin sa gabi ito, sige po. No? Live in the truth. Kita niyo ba yan? Sige po. Nagtitipid tayo. Si Brother Orlando, kasi kaganyan dito, no? Ang kaganyan dito, pero nauna ako sa kanya, no? Pero maaga siya. May ka-text sa sa labas, sister, may ka-text kanina. Asal ka na, where na yun dito na mo? Nakapula po pa yung suot mo kanina. Pula pa kanina. Sino katagpo mo kanina sa labas? Si Lord. Kung nasumagot, okay. Sabi niya, turuan mo akong mabuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan sa buong maghaboy, ikaw ang pinaasahan. Turuan mo akong mabuhay ayon sa katotohanan. Ito yung katotohanan na tayo lahat ng Diyos. Amen? Na tayo lahat, hindi tayo kailanman mapabayaan ng Diyos. Amen? Na tayo lahat, inaasahan tayo ng Diyos na ipagpapatuloy ang kanya na simulan, ipagpatuloy ang lahat ng kabutihan na ginawa niya. Kasi tayo lahat naman ay mabuti. Amen? Nagkaroon lang ng pagkakataon na medyo
Importante unti-unti tayo bumabakot ulit. Amen? So sabi niya, sige po, knowing the truth and speaking the truth are found in a growing relationship with God. So mahalaga, ano po, na habang tayo maatin ng mga believers fellowship, o kayo, iba sa inyo, 2 beses na believers, nag-Jacobs pa, tapos may nag-Grace of Mercy pa, nag-intro pa, dapat, yun ay unti-unti, ito na nagpapalapit sa iyo sa Diyos. Amen? Na nagiging kaibigan mo na totoo ang Diyos. Amen? Na nagiging kamukha mo na at katulad ang Diyos. Amen? Yung katabi mo, yan ang kamukha, yan ang mukha ng Diyos. Kung nakakatawa mo yung mukha ng Diyos, di ba? We were created in the image and likeness of God. So, dalawa yun, kalarawan at kaugali. Amen? So, dapat kung mapagmahal ang Diyos, mapagmahal ka din. Kung Diyos mapagpatawad, mapagpatawad ka din. Amen ba yun? Kung Diyos mapagbigay, mapagbigay ka din. Amen ba yun? Kasi sabi nga natin, kung ano ang puno siya, bunga. So, ang puno natin, ang Diyos Ama, tayo lahat bunga. Kaya dapat katulad natin ng Panginoon, hindi lang natin sa kalarawan, kundi kaugali din. Amen ba yun? Sige po, paano natin malalaman yan? Sabi po dyan, when we spend time in God's Word and in prayer, the truth is revealed to us. So sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, at sa ating pananalangin, sa katahimikan, especially, doon sinasabi ng Diyos ang kailangan natin na gawin, ang misyon ng bawat isa sa atin. Amen? Yung mga, sabi ko nga, yung mga nagbibigil no, sa ating prayer house sa Pasay, di ba? So tayo nananalangin, pagtapos na tayo ng ginagawa natin, no? Nag-chapel, nag-rosary, nag-reflect sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nananahimik. Amen ba yun? Ginagawa niyo ba yun? Di ba? Pag nananahimik, unti-unti, naghihilig, no? Pero, ang importante lang doon, kung naghihili ka na, sasabihin mo lang, di ba? Nasa Bible din, sabi na, Lord, speak, your servant is listening. Amen? So kahit nasa ating, siyempre, nahihimay tayo pinatutulog ng Diyos. Okay? Pinatutulog tayo ng Diyos. Habang pinapatulog tayo ng Diyos, maraming mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kaya mahalaga yun, no? Na tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na nakikinig sa boses ng Diyos. Amen? Sige po. So sabi dyan, their children are not love with words or speech, but with actions and in truth. So hindi pwede sabihin na yung pagmamahal na sinasabi mo lang, dapat pinapatunayan mo. Amen ba yun? Sabi nga nila, itong buwan na to I love man. Bakit? February na lang ba magmamahal? Dapat everyday, love ang dapat na pinapairal natin. Amen? At least may isang nakapula, no? So ready na talaga siya pang Valentine's, no? At least may isa, no? Pero yung love, dapat araw-araw. Amen ba yun? Na pinapadama mo doon sa mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa iyong komunidad, kasama mo kung saan ka ba nagtatrabaho o nagdinegosyo. Sige po. So sabi niya, live in love and bear fruit. So dapat, mamunga tayo. Di ba? Namumunga yung pagmamahal natin sa pamagitan na napapasaya natin ang maraming tao. Yan ang bunga ng pagmamahal. Marami kang napapasaya, marami kang napapalapit sa Diyos. Ayan. Namunga na ba yung pagmamahal nyo? Marami na kayong napasaya. Kanina ba sa buwang hapon na ito, marami kayong napasaya? Bakal. Sinong napasaya yung katabi mo? Mukha malungkot. Nakikinig. Okay. So, nakikita natin, pag-ibig si Christ, mahalaga yun. Yung bunga ng pagmamahal natin, may napapasaya tayo mga tao. At the same time, nadadala natin sila palapit sa Diyos. Kasi, kung wala ka na napapasayang tao, wala ka nadadala pabalik sa Diyos, ibig sabihin, hindi nagbubunga yung pagmamahal mo na ipinapakita sa mga nakakasalamuha mo araw-araw. Amen? Kung kumusta naman yung pagmamahal sa loob ng inyong tahanan, namunga na ba? Hindi sila sigurado. Namunga na ba? Doon siguro sa may bunga, meron doon. Kung hindi ko nakatira doon, walang bunga. So, mahalaga
sa mga ginagawa nating kabutihan. Sige po. Real friends are those who tell you the truth regardless of how you feel. So yung totoong kaibigan, di ba sabi mo, friend, huwag kang magagalit ha. Ayan, inuunahan mo na, di ba? Alam mo, hindi maganda yung ginawa mo. Bakit? Kasi sinungitan mo yung ano eh. Dapat gano'n. Kaya ba sinasabi niya sa kaibigan no? O hindi niyo sasabihin, hindi ko sasabihin, baka mawalan ako ng ayuda. Kapag lumapit ako, hindi na ako bigyan. Hayaan mo na siya, pag-pray ko na lang siya. Totoo na kaibigan. Sabihin mo. Alam mo, huwag ka magagalit ha. Hindi maganda yung ginawa mo kanina. Bakit? Ang masama sa ginawa mo? May mga gano'n, di ba? Bakit? Masama sa ginawa mo? May paliwanag mo ng maayos, di ba? So pag pinaliwanag mo ng maayos, dahil maintindihan niya, una, magre-resist yun. Pero pag nagmuni-muni na yung mag-isa, sabihin niya, tama nga yun. Laki ng tama ng kaibigan ko na yun. May tama siya. Ito lang ako siguro. So, importante yun. No? Especially again sa pamilya natin. Pag may nakikita tayo hindi, especially mga breadwinner, di ba? Hindi mo basta-basta nasisita yun, no? Baka putulin ng pambayad ng putin, kuryente, grocery mo. Kaya mo na siya, pagkakasal mo na lang, lulubog na lang mo. Then sabihin mo na maayos. Hindi ka ng grasya sa Diyos, the Lord, tulungan mo po ako. No? Samahan niyo po kami sa pag-uusap namin para naman maipaabot ko sa Kanya kung ano yung dapat in a nice way. Amen ba yun? Kasi na sinasabi ko na marami sa atin maganda naman ang intensyon. Mali lang yung approach. Amen ba yun? Pwede mo sabihin, ikaw, pag hindi ka nagbago, walang mangyayari sa buhay mo. Pwede nung sabihin, hindi ka man dito. Alam mo, pag hindi ka nagbago, walang mangyayari sa buhay mo. Pareho lang ang message. Okay, saan kayo doon? Sa malumanay o sa nakalabas yung buga? Ha? Kung paano pa yung nangyayari sa'yo? Pwede mo sabihin, mali yung ginagawa mo. Tama yan. Wala kang mararating sa buhay pag ganyan ka ng ganyan. Ganun ba yung mga nanay na ng friends? Wow! Ganun lang, di ba? Anong kaibahan doon sa mensahe? Parehas lang, di ba? Pero kung paano mo lang sa deliver, doon nagkakatalo, doon nag-aaway. Amen ba yun? Sige po. You shall not give false testimony against your neighbor. O kasama yan, di ba? Sabi ko kanina, bawal nga magsinungaling. Ano sabi ni Pope Francis yan? Sige po. Sabi niya, gossip is an evil that destroys social life, sickens people's hearts, and leads to nothing. The people say very well, gossip is zero. Kaya nga, sabi ka rin, curious yung iba. Sabi kasi ni Sir Marlin, wala dito yung galit sa akin, pero kung nakikinig man siya. Wala dito, pero nakikinig. Wala dito, sabi sino ko yan? Wala dito, pero nakikinig. Okay yun na, bago yun, bago. Hindi naman tayo nakatay. So makikita natin, pwede naman si Christ na, ano makikita natin? Ano ngayon kung may maling ginagawa yung isang tao? Ipagdasal mo. Amen ba yun? Huwag mong ipagkalan. Amen ba yun? Kasi pag pinagkalan mo, sabi ko nga, di ba, nasabi ko rin dati, pag isang mali ng isang tao pinagkalat mo, mas makasalanan ka kaysa doon sa gumawa ng mali. Amen. Sila, ganun ba yun? Wala akong naman akong ginawa. Sunyer ko lang. Mas makasalanan ka. Pag pinagkalat mo, yung mali ng iba. Ano ngayon kung kapit siya, tapos pinagkalat mo, ano siya, no? Sabi ko na tama ko eh. HHWW sila eh. Ito, hindi nila alam ng HHWW ng mga bata pa kayo, di ba? Holding hands while walking, di ba? HHWW. Ano nang narinig yun? Grabe naman. Tagal-tagal na. So, pag pinagkalat mo yun, mas matindi ka pa. Mas matindi pa ang kasalanan mo mas gusto na lapit. Sabi ko, gano'n ko yun. Gano'n yun. Di ba? Kasi ang role natin is to save souls. Di ba malinaw sa atin, mga devoted na divine mercy. How can you save souls pag pinagkalat mo yung mali ng iba?
tatanong kayo, Lord, bakit parang ang daalan ng dating ng biyaya sa akin, no? Diba? Yung sinabi rin ni brother ni kagabi, parang nagtataka ka. Simba ka ng simba, chocolate ka ng chocolate, rosary ka ng rosary, rubina ka, sipag mo sa MPN, sipag mo sa gawain ng friends, pero ang daalan ng dating ng pagpapala. Eh, baka chismosa ka pa din, chismoso ka pa din. Ganun ba yun, brother? Binamalang paligayaan ko yun. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. No? Sabi ko nga, isang natutunan ko, no? You listen, but don't entertain. Magkaiba yun, di ba? May kwento sa'yo. Parang, ganun ba? Okay, ganun lang. Kasi, ito lang, ha? Kaya pala, no? Patay. Lagi ko sinishare dyan yung barkada ko. Ang gano'n yung barkada ko siya. Kung wala pa ako sa friends, active ako sa simbahan, nasa beer house kami. Sabi niya, pare, may sasabihin ako sa'yo. Pare, ano? Bakla. Bakla ka ba? Sabi, okay lang, magkatabi kami. So, gano'n lang. So, hanggang ngayon, wala akong pinagsasabihan na bakla siya. Sinabi ko sa inyo, pero kung tatanong sa akin kung sino, kung pinangalan ba? Wala na akong barkada. Kung barkada ko na lang, sige ba? Kasi wala kayo ba nakikita kasama ko? O, di ba? So, ngayon, bakit ako siya? Di ba? So, sabi ko, pero lang. So, ngayon, pagka nakikita kami, normal pa rin. Hindi nagbago yung trato ko sa kanya. Hindi nagbago yung pagtingin ko sa kanya. Bakit? Anong karapatan ko para usgahan siya? Anong karapatan ko para yung sinabi niya sa akin, ipagkalat ko? Bakit ano ba siya? Kung pinira pa lagi natin kasama sa inuman, bakla pa rin hayop na yun. Walang mapapala. Amen ba yun? Amen! Ano na gagawin yun? Ganzit, sino? Sabi ni Pope Francis. So kung chismosa ka pa rin, huwag kang umasa na may pagpapala na darating sa iyo at sa pamilya mo. Amen? Kaya mga sumbamings dyan, ha? Just listen. Don't entertain. Magkaiba yun, di ba, no? Ganun ba? Ganun lang. Parang wala kang narinig. Pumasok dito, labas sa kabilang tenga. Amen? Kaya? Kaya! Nababawasan na yung vision nyo. Okay. Sige po. Sabi niya, nasusuklap ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Diba? So kung nagsasabi ka ng totoo, okay yun. Tuloy-tuloy ang daloy ng grasya ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo. Amen ba yun? Malaga yun. Para pagpalahain tayo ng Diyos. Sige po. Sabi niya, the truth is always above any authority here on earth. Ano ibig sabihin yan? Ba't may authority bang sinasabi? No? O ito, una, hindi lahat ng legal, moral. Pero lahat ng moral, legal. Pwede pag legal, moral. Halimbawa, divorce. Pag pinasaya ng Kongreso, legal yan. Pero hindi moral. Amen? Ang abortion, pag pinasa ng Kongreso yan, legal. Pero hindi moral. Amen ba yun? So mali lang tayo dyan. Ano yung sabihin? Na ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. So mas mataas yung katotohanan kaysa yung authority na sinasabi. Kaya ayaw na simbahan natin ng divorce. Kaya na simbahan natin ng abortion. Kasi buhay yan. Diyos na lang pwedeng kumuha ng buhay ng tao. Malinaw? Diba? So, ganun lang yun. Na ibig sabihin dito, may naman si Christ, pag ikaw na bumuhay sa katotohanan, kahit ano pang batas na lumabas, at ikaw ay nasa katotohanan, okay ka. Safe na safe ka. Papunta ka ng langit. Diba? Para yung mga picture ni Brother Steve. Kaya mo nasa langit na siya to, diba? Pag dito, buti nagpakita. Okay. Sige. So, listen to the truth regardless of who is talking about it. So, madalas, kahit alam natin totoo, pero yung nagsasabi ng totoo ay kagalit natin, hindi tayo naniniwala. Na-experience yun yun? Alam mo naman totoo, pero ayaw mo pakinggan kasi
mo siya kasundo. O kaya naman, meron talaga sa tao, ako na-experience ko yan, meron mga tao na wala namang ginagawa masama sa'yo, pero mainit ang dugo mo sa kanya. May mga gano'n no? Wala namang ginagawa masama. Mainit ang dugo mo sa kanya, di mo alam. Sabi mo, mainit ang dugo mo dyan, di mo alam kung bakit Wala namang ginagawa masama. Amen? So parang na-experience ako dito sa community natin. Pinagpati na sila, nag-usap na, nag-sorry na. Pero hindi pa rin sila makapagtrabaho ng maayos. Hindi pa intindihan. Nag-sorry na. Okay na, bati-bati na, kala mo okay na. Pero pag pinagsama mo sa isang trabaho, sa ministry, hindi pa rin sila magkasunod. Pero, nagpatawaran na. Ewan ko, kung ano nakikita nila sa isa't isa. Sinasabi lagi ni brother, humility. Di ba, no? Para saan pa yung nagbati na kayo, pinagbati na kayo? Pero hindi pa rin kayo pwede magsama sa isang gawain, no? Parang may hirap naman yun, di ba? Parang, ako talaga ako committed ako sa misyon. Basta wag lang siya, kasama ko sa trabaho. Paano kayo committed doon? Dahil ka ng blind item, dalawa na yun. Kating-kati na sila. Pero gossip is zero nga, di ba? So, ipapahayan natin yun sa Diyos. Sige po. O sabi nga ito pinakagusto ko. Sa English kasi ito, nung nabasa ko ito sa English, binigay sa akin ni Lord. Medyo walang dati. Bigyan ko yung Tagalog. Ganda ng Tagalog. Sabi nga, iwasan mo sa mag-inig ng kabataan sa ating may pagsikapan ng maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa. Kasama ng mga taong may puso malinis. Na tumatawag sa Panginoon. Kasama ng mga tao. No, sabi niya, ibig sabihin, nagiging mabuti ka dahil meron kang katuwang. Kaya si Lord, pag nagpapadala, dito sa gospel na binasa natin, dalawa. Hindi siya nagsubo ng paisa-isa. Amen ba yun? Amen. Kaya sa atin, ako talagang na-experience ko niya sa intro, sinasabi na, mag-isa ka lang. Mas gusto ko mag-isa, brother. Mas masaya ako pag ako na mag-isa. Hindi masaya si Lord pag mag-isa ka lang. Amen. Diba pa rin may kasama ka? Bakit? Kasi doon mapapatunayan kung tapat ka ba talaga na naglilingkod sa Diyos. Pagka ayaw mo nang may kasama ka, kahit pag ito ka araw-araw, hindi ka rin makakarating sa langit. Kasi, baka pagdating sa langit, gusto mo mag-isa ka lang din, di ba? Wala kang kausap doon. Hindi ka bagay doon pa sa kabila. Di ba, no? Kaya mahalaga yun na kasama ng mga tao may pusong malinis. Ganun lang yun. Sabi nga natin sa wikang English, di ba? Tell me who your friends are and that's what friends are for, di ba? I will tell you who you are. Amen ba yun? Amen. So, sabi nga, brother si Christ na mahalaga. No? Kaya ako, sabi ko sa inyo, di ba, na talagang wala na akong barkada. Wala akong barkada, pinagdadasal ko na lang sila. Kasi, iba no? Nagkakasala talaga ako. Kaya kung ma-reunion, di ako natin ng reunion. Kasi mapa-high school man yan, mapa-college man yan. Pagkatapos ng buntahan, pagkatapos ng kainan, pag-iinuman na naman. Tapos minsan, nag-beer house pa, nag-VIP room pa. Sabi ko, hindi ko na kaya yan, kayo-kayo na lang. Ayoko na yan. Graduate na ako dyan. Napagdaanan ko na yan. Napagdaanan ko na yung malabilib na kwarto. Alam ni Brother Waldi yan, di ba? So, makikita natin pwede mo sa Christ na, bakit ka pasasama sa gano'n? Sabi nila, mas masaya. Mas masaya. Hindi mas masaya yun. Amen ba yun? So, pipili yung mga tao nakakasama yun. Amen ba yun? Kaya last December, pinuntahan ko yung barkada ko. Tropa ko talaga yun nung high school. Kaya lahat ng kawalang yan, kasama ko yun. Nung huli ako magpunta sa kanya, nagalit sa akin yun. Tagal na nun. Kaya punta niya ako, galing siya ng Amerika, bumalik na Pilipinas. Sabi niya, pare, punta ka sa bahay. So pagdating, sabi niya, pare, ano gusto mong inumin? Sabi ko, pare, ano lang, soft drinks or juice. Minura ako. Sabi niya, PI ka. Tawag pa kita, tapos di ka rin pala ito. Inumin ko na soft drinks. Tapos, nung pagbalik ko,
Sabi niya, pare, di na ako uminom. Sabi, bakit? Tamamatay lang yung utol eh. Bakit? Baka ako nasumunod. So, tumigil sa Panginoon. Kasi namamatay lang ng utol eh. Kilala ko rin yung utol na. Kasi kaklase naman yun ng kuya ko, no? O high school. Eh, kaya naman pala tumigil na siya sa Panginoon. Meron na siyang signs ng prostate. Kung pag bumiligi, tigi-tigi, no? Pero maya-maya. Diba, no? So, sabi ko, kasi kapag nag-uusap ko yun, mamaya, punta na siya. Babalik. Mamaya, punta na naman siya. Pare, may ito ko. Hindi na mga akong gamot. Kasi pag humingi ako, tigi-tigi lang. Diba, no? So, makikita natin, brother ko si Christ, na iba, natuwa ako. Kaya nung pauwi na ako, nagsinti na ni Jose, sabi mo, pare, nag-Jose ka pa? O pare, ito na lang ang bisyo mo. Meron nang nararamdaman niya, ha? Nag-Jose pa rin. Hindi ko pare, hindi yan, diba? Kaya, binigyan ko, sabi ko, katoliko ka pa naman, diba? Binigyan ko ng image ng divine mercy. Sana makatulong sa kanya. Amen ba yun? So, yung sinasabi natin, pwede ko si Christ na pipiliin mo yung mga kasama mo para hindi ka mapahamak, hindi rin mapahamak ang pamilya natin. Amen ba yun? Sige po. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhan, pakikipagtalo. Sapagkat alam mo naman na uwi lamang yan sa mga pag-aaway. So, bakit ka pakikipagtalo? Di ka naman wala kang masaporte. Nakikipagtalo ng abogado sa korte. Eh, normal yun. Pero para makipagtalo ka sa especially sa tahanan natin, sa mga kapitbahay natin, sa ginagalawan natin, para saan? Walang nananalo. Pag kayo ay nagtatalo-talo. Kaya nga, talo-talo ang tawag, di ba? Hindi ba alam yun? Pag nagtatalo, talo kayo. Sabi niya, ganyan ang nalaman yun. Tagalog kayo. Eh, kami, Bisaya kami. No, bro? Gamay lang. Sabot gamay, no? So, makikita natin ba din po si Christ na ganun yun. Walang nananalo doon pag nagtatalo-talo kayo. Na dinodoble ko sa Tagalog, di ba? Nagtatalo-talo. Kasi talo kayo pareho. Walang nananalo doon. Amen ba yun? Sige po. Ito pinakamaganda dyan. Sabi niya, ang lingkod ng Panginoon ay dapat makipag-away sa alip ay dapat siyang maging mabait sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Ayan, nakikipag-away po ba kayo? Parang ganun mag-away. Nakikipag-away po ba kayo? Di na! Parang ganun pa din. So, malinaw yan. Di ba? Yan ang bibig ni San Pablo kay Timoteo. Maging mabait sa lahat. Wow, mabait sa lahat. Dumait naman kayo sa lahat. Hindi ba? Inububig lang. Mabait sa lahat. Mahirap yun. Magaling maging mabait sa mabait. Mahirap maging mabait sa pasaway. Amen ba yun? Yan ang yun ang sabi. Maging mabait sa lahat. Pag sinabi lahat, di ba? Yun ang inaano natin, yung mga nag-intro, di ba? Sa letter B, yung sinasabi sa letter B, di ba? Nasabi sa letter B? Be merciful. Sabi sa Diary 742, always and... Ano ba nag-intro here? Hindi niya sinasabi yan, Diary 742. Always and everywhere. Everywhere. Kung Tagalog yung sa inyo. Tagalog, no? Ano sa Tagalog yun? Palagi at... Lagi. Lagi at kahit saan. Ganun ba yung nakalagay sa inyo? Baka nag-invento na kayo. Kahit kailan. So, yun ang sinasabi pa rin si Christ, no? Na palagi at kahit saan. Dapat nagiging mahapagin tayo. Naging mabait tayo sa lahat. Mahirap mag-intro. O, magka-maingay, no? Kanina kasi galing lang ako sa enrollment, no? Sinasama ko yung mga taga-tala. Kasi hindi ko mabilin kay Sister Annabelle, no? Baka takinan naman sa puso. So, sinasama-samahan ko muna sila. So, sinamahan ko. Ang hirap ko ng barangay dito. Ito, puro si barangay din. Barangay. Dito kami. Yan, tapos dito yung opisina. Yung mga nagtratransa. Kada bukas ng pinto. O, ano kung kailangan nyo? Yan.
So, dito lang ako, dito yung pinto, di ba? Tapos nung bukas, kung wala yung mga pwesto, malit na yung barangay. So, mahirap yung nagpapaliwanag ka ng maraming distractions. Di kagaya sa inyo, di ba? Dito sa Pasig, malalaki yung mga barangay hall, di ba? No? Tapos, maayos, pikinig lahat. Tigil mo ng transaction, buti sana mo lahat. Ganun. Paano kung masikip? Paano kung mainit, di ba? Kung sasabihin mo, ayaw ko na masikip. Ayaw ko na buti. Amarisel sa gano'n, yan. Grabe na naman. Di ba? So, mahusay magturo. Ayan. Kaya ba tinuturuan niya? Especially mga anak na nakakatawa. Ilang taon ka na? Nine, ikaw? 10? Talaga? So, 9, 10 na kayo. 9, 10. Teenager na pala kayo, no? Kasi po, 9, 10. Nagtibo na po. Ganun ko yun. Ay, nako. Gusto yung turo. Kasi nung magkapatid pa kayo? Magkapatid bahay. Sinong kasama niyong matanda? Kayo pong kasama, ano niyo po sila? Kapitbahay. Kasama, hindi niyo siya kamag-anak. Ay, hindi. Praise the Lord. Tama yung sumasama kayo, tawag niyo sa kanya. Doña Gloria. Anong tawag? Mami. Mamita, Gloria. Mamita, let's go! So, very good. At least nasama kayo. Wala mo, maging pari ka, maging madre ka. Di ba? Hindi natin alam. No? Sabi nga ng isang pare, may kwento ko lang. Meron siyang nakasama, no? Na isang foreigner na pare. Lahat ng nakita niya bata, nagbabaw siya. Sabi ng pare, bakit lahat ng bata nakikita mo, nagbabaw ka? Sabi niya, hindi mo alam, baka pagdating ng araw, yung isang bata na nagbabaw ka, maging presidente. Maging presidente niyo, hindi mo alam. Hindi mo natin alam talaga yun. Amen ba yun? Kumali mo, maging cardinal to, maging to, mother superior. Hindi natin alam eh. Amen ba yun? Hindi mo alam yun, bata. Nadala kayo. Buti na hindi mo alam. Magkano binigay sa inyo? So, okay ba? Sumasama sa akin dati kay sobre. Yung nakasagay yung kalaring member. Okay. So, magaling magturo. Paano tayo naging magaling magturo? Bagong pamilya natin, kasama na natin. Sama-sama na tayo nagsisimba. Sama-sama na tayo nagdadasal. Sama-sama na tayo na ikala lumalapit sa Panginoon. Amen? Amen. So, hindi yung magaling magturo. Hindi yung puro salita lang. Ibig sabihin, nasasama mo na sila dahil, sabi nga nila, action Speak louder than voice. Amen ba yun? Na hindi ka na nahihirapan na kahit sila lang mismo nagtatanong, saan tayo ngayon? Di ba ano ngayon? Wellness ngayon, saan tayo? Sa Santa Marta tayo, di ba? Hindi. Kunti pa ko. Pati ko na ito. Amen ba yun? Yun ang magaling magturo na sumasama na sila sa'yo. Kasi sabi din nga ng isang kilalang pare na hindi ko kilala, no? Sabi niya, ayusin niyo yung buhay niyo. Kasi baka ikaw na lang yung Biblia para sa iba. Iba, di ba sila nagbabasa ng Biblia? Pero dahil nakikita nila paano mabuhay, para na rin sila nagbabasa ng Biblia dahil sa pamumuhay mo. Amen ba yun? Kayo na ba yung tinitingala ng mga mahal sa buhay? Ako na ba? Ikaw na ba? Iba yun. Mga sinotoriables yun. So, importante yun. And of course, matyaga. Ayan. Matyaga yung sabihin, mahaba ang pasensya mo. Mahaba ang pasensya nyo? Mahaba? Talaga? Mahaba ang pasensya nyo? Kasi minsan, especially mga bata, ilang peso ang tinuro sa'yo. Puputungan kita dyan. Pukunyakan kita eh. Sinasabi pa ba ngayon yung word na yung konyak sa kapoto? Hindi na. Kasi social kayo. Kasi sa squatter ako naman eh. Pukunyakan kita dyan. Puputusan kita eh. No? So, hindi pwede ganun. Amen ba yun? Dapat matyaga tayo. Okay, paulit-ulit, matututo din yan. Amen ba yun? Yun ang mahalaga. Matututo at matututo.
ang bawat isa sa atin. Importante lang is, lagi kang lumalapit sa Diyos. Kasi, pag hindi ka lumalapit sa Diyos, naging maugali mo. Amen ba yun? Kaya, lagi na tayo lumapit sa Diyos. Amen ba yun? Na palagi mo sinasabi na wala naman tayo maasahan sa buhay natin. Si Lord lang. Ito ang katotohanan. Na wala tayong magagawa sa buhay natin kung wala si Lord sa buhay natin. Amen ba yun? Kaya, ganun lang eh. Sabi ko ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nabibigyan niya ako ng pagkakataon na mapalapit sa Kanya. Na tama yung naging desisyon ko na hindi na mamasukan ulit. No? Sa isang kumpanya, freelance lang. Mag-aalim na taon na akong freelancer. Hindi man ako pinababayaan ng Diyos. Amen? Kaya masaya-masaya ako. Bakit? Kung kahapon, nasa Baclaran ako. Kasi first Wednesday, kanina nasa St. Jude ako. Kasi first Thursday, bukas nasa Quiapo ako. Kasi first Friday. Hindi ko magagawa yan kung ako ay nasa isang kumpanya pa. Amen? So bakit ko ginagawa ito? Sinasabi ko lang palagi, bakit ako lalayo sa Diyos? Nasa Kanya yung pagpapala, nasa Kanya yung grasya. Bakit ko kakatamaran yung mga bagay na ganyan? Amen ba yun? Kung galing sa bahay, natin ko sa misis, nagpunta ako ng Manila, tapos bumunta pa ako rin ng malaria. Yung malaria, sa North Caloocan, konti akbang na lang yun nasa bahay natin. Pero, bumalik pa rin ako dito sa Pasig naman. Pinagmamalaki ko ba yun? Hindi. Pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Kasi nagagawa ko siya. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking kasalanan, sa kabila ng aking mga nagawang pagkakamali noong araw, pinagkatiwalaan ako ng Diyos. Kaya pinagpapasalamat ko yun. Hindi pinatag. Kaya naman lapit na ako sa bahay. Pwede Pasig dapat, si Sister John na lang mag-talk dito. Total, siya naman ang sumayaw, di ba? Tapos hinihingal, pagkatapos sumayaw. Sabi niya, sino naman? Sir, sa inyo, sir. Grabe, pinagtawanan ka sa Sister John. So, yung sinasabi ko na masaya ka lang. And ano kailangan natin gawin? So, sabi ko nga sa nakaraang tungkol, narinig ng iba doon sa Santa Marta, naalala niyo pa yun, di ba? Sabi ko, paano natin isa sa buhay na katotohanan? We have to increase our love for God. No? Paano natin i-increase ang love natin sa Panginoon? Sa pamagitan ng paggaya sa Panginoon. Hindi yung mas madalas ka magsimba, madalas ka magdasal. Hindi. You increase your love for God by reading God in your family. Amen? Di ba, no? Na ikaw na yung tinitingalaan ng mga mahal mo sa buhay. Pag may problema sila, alam nila kung saan lalapit. Alam nila pag may pinagdadaanan, sa'yo lagi lumalapit. Amen? So, madalas na bang lumapit sa inyo yung mga mahal mo sa buhay? Di ba, parang ayaw galit. So, pwede pa si Christ, ganun lang po yun. At sabi niya, pag-uli, sige po. Our ultimate goal in life must be to live in that truth. Yung pinaka-ultimate goal natin. Kasi pag tayo nabubuhay sa katotohanan, then eventually, makakapasok tayo sa kahayaan ng Diyos. Yun naman palagi mo sinasabi, no? Na hindi nagtatapos ang buhay natin dito. Meron kabilang buhay na pinatawag. Ano po? Na maraming pagsubok man, maraming kahirapan na magdadaanan tayo. But at the end of the day, ang goal pa rin natin is makasama ang Diyos sa kabilang buhay. Sana magkita-kita naman tayo doon. Amen? Gusto mo ba makasama yung katabi mo sa kaharian ng Diyos? Lakas talaga Praise the Lord. Ganun lang naman. Pero huwag tayo mapagod. Go lang ng go. Diba? Para na sa ganun, tuloy-tuloy lang din ang pagpapala. So natuwa ako kung first time ko pumasok doon sa Adoration Chapel, no? Ganito, na-motivate ko, no? Ang huling nakapirma doon na sinundan ko, Sister Albert, no? Sabi ko, 1, 2:30 to 4. Ang haba ng tulog ni Sister Albert sa mga pero may dalawang taga. O may friends, may tatlo kayo doon sunod-sunod eh. May 1, 2, 3, mga ganyan. Yung isa na 1, 2, 3, no? Sabi ko, haba ng tulog nito, 4:30 to 4. So, nakakatuwa naman, ano po? Isa yun sa mga paraan, no? Na
na tuloy-tuloy tayo lumapit sa Diyos. Ano ba yung requirement ba natin yan? Sa atin pala? Assign. Assign. Kaya pala, through MDMC nakita ko. Galay ko sa SMDC naman. No? So yun po ang hamon sa atin. Ano po? Whether it was in Christ. Na huwag natin katatamaran ang isang bagay na makalangit, ang isang bagay na makadiyos. Kasi wala naman tayo ibang maasahan dito sa mundo ibabaw. Si Lord lamang po. Amen? Amen. Masarap po maglingkod sa Diyos. Napakasarap, no? Kahit na maraming pagsubok masarap, hindi ka napapagod. Tingnan nyo nga, sabi ko si Brother Steve, di ba? Kala ko 50 pa lang talaga yan, no? 20 years pa lang ministry siya, 50 years na yung service, ang tagal na. So, yun ang hamon sa atin, whether it was in Christ na masaya ka naglilingkod sa Diyos, at nakikinabang ang pagmamahal sa buhay. Diba sabi ko nga sa mga last month, sabi ko nga, pagpapalain ng Diyos ang inyong pamilya sa pamamagitan mo. Amen? Na lahat ng grasya sa iyong pamilya ay papasok dahil sa iyo na nakaupo dyan. Amen? So sana tuloy-tuloy ang pagpasok ng biyaya ng Diyos sa inyong tahanan dahil tapat at masaya ka na naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. May natutunan po ba kayo? Amen. Amen. Kayo, may natutunan